Let's pray. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa hapon na to. Sa message mo para sa amin, continue to reveal yourself and may you be proclaimed, Panginoon, sa aming kalagitnaan and patuloy mo baguhin ang aming mga puso, baguhin ang aming isipan, destroy all the lies of the enemy, and may we all, Panginoon, sit, Panginoon, in your presence, Lord, as we hear your word today. Give us an attentive ear, Panginoon, and give us the eyes to see the wonders of who you are. We bless you in Jesus' name. Amen. Sige, let's sit. Ayan pala. Sorry, hindi tayo nabasa, but sige, tuloy-tuloy. So, pag binasa natin yung text, dalawa yung pinag-uusapan doon. Isang overseer, tsaka yung deacons. So, ito yung mga mapapansin natin doon sa text na yon. Sige. So, ang isa sa mga gusto ko makita nyo dito is that when you read that verse sa Bible, kasi pag binasa nyo yun, para siyang qualification para sa isang overseer tsaka deacon. So, usually si overseer saka si deacons, sila yung nagli-lead sa loob ng church. And sometimes, tayong mga church members, kuwari si Princess, si Sophie, si Gabby, si Kuya Chris, or tayong mga na laging nakaupo sa pew, feeling natin, hindi tayo leaders or hindi tayo leader. So, sinasabi dito ni John Maxwell is that everyone is a leader. Why? Because everyone influences someone. So, ibig sabihin, if you are influencing someone, most likely, you lead. You are a leader. Sabihin mo sa katabi mo, you are a leader. Paano natin masasabi yan? Marami kayong makakasama sa mundo na to na sometimes nagagaya na nila kayo dahil dun sa mga ginagawa nyo. Like, kunwari, si Ira. Di ba? Pag nakikinig siya, nakikinig na rin si Princess. Possible. Di ba? Like for example, si Chris. Lagi siya nagda-drums. Gusto na yung mag-drums ni Regine. Kasi ina lang yung kulang Lahat na ginawa ni Regine Pero, parang sinasabi dito is, every time or when you are influencing someone, most likely, you are a leader. And tayong lahat na nandito, in some way, shape, or form, you are leading someone. So, you can be influencing someone on the right path or the wrong path. It can be yourself or other people. Una, sino una nating nililid? Is it other people? No. Sino? Sarili. You lead yourself, right? So, ikaw ang nagsasabi sa sarili mo na, ay, pupunta ka ng YL. Hindi ako pupunta ng YL. Mag-aaral ako, hindi ako mag-aaral. So, most likely, ikaw yung unang leader ng sarili mo. Pero kasi minsan, we blame other people and then, kasi dahil, ginagawa ko to kasi dahil sinabi mo Pero hindi Ang reality is that, ikaw yung nag-decide dun Ikaw yung nag-lead. Ikaw yung nagdala sa sarili mo papunta dun sa isang bagay na yun. And then, the result, ang susunod na result, syempre, when you do something, people will see it. It's either gagayahin nila yon or they will condemn you for that specific behavior. So, ito yung parang dilemma natin. You can either lead yourself to something good or you can either lead yourself to something that is wrong or bad. So pinag-uusapan dito sa Timothy, sa 1 Timothy. So, nagbigay na tayo ng overviews if you want to get the overview. Ayoko kasi meron lang akong bibigyan ng emphasis dito so that you can understand this verse more. So, ano ba yung requirements to be a leader? So, when the Bible speaks of the requirements, sometimes, para sa deacon lang yan or para sa overseers lang yan. Kasi sila lang naman yung binanggit doon But what we're trying to say is that, yes, tama, in the context of what we are talking about in this First Timothy, para sa overseers, para sa mga deacons. Pero at the same time, para sa lahat din yan. Kasi kung mababasa nyo yung mga qualifications doon, it's really for the Christians. Pero, parang nag-set lang ng standard para meron lang distinction na kapag itinilaga kang leader, ito yung mga bagay na dapat nakikita namin sa'yo. Kumbaga, ikaw yung model. Ganyan. Ano nga ba yan? Pinakita ko na ito nung nakaraan
Ano ba yung mga kailangan? Number 1, walang kapintasan. Tignan mo yung katabi mo. Meron ba? Number 2, the husband of one wife. Ay, babae yung katabi mo eh. Hindi siya husband. Ano siya? Ay, natawa. Ang kulit oh. Matino ang isip. Ayan. Sa tingin mo matino? Okay. Self-controlled. Ayan. Sa tingin mo ba self-controlled? Kagalang-galang. Ayan. Kagalang-galang. Okay. Hospitable. Mukha bang nasa hospital? Ay, hindi ba? Okay. Able to teach. Yan. Mukha bang teacher? Okay. Not a drunkard. Mukha bang lasing? Amin mo. Amin mo. Amin mo. Not violent but gentle. Yes. Mukha bang bulak? Pag tinignan mo. Hindi pala away. Laging mukhang galit. Yan. Mukha bang pera? Lover of money. He must manage his own household well with all dignity, keeping his children submissive. O, ito na lang. Ganyan ba yung tatay nyo? Nice. Nice for you. Good for you. Kung meron man. So, hindi siya dapat bagong convert. Or ibig sabihin, hindi siya yung kahapon lang niya nakilala si Lord. Siyempre, alam nga naman siya yung maging leader agad ng church, di ba? O maaari siyang maging mapagmataas at mahulog sa paghatol ng dyablo. Eto, tignan nyo to ah. Ito yung isa sa mga bagay na gusto ko makita when you read the scripture. Meron lang kayo makikita. Ano dyan ang ano? Ano dyan ang gift? Ano dyan ang gift? Ano yung gift dyan sa mga listahan? Isa lang, di ba? Napansin nyo ba? Isa lang. Able to teach. Pero wala kayo dyan masasabi na pag tumayo siya sa harapan, sobrang confident niya, ang galing niya magsalita. May sinabi bang gano'n? Nakapagka-leader yan, kailangan, pag nasa harapan yan, marami siyang alam. Nandyan ba yun? Ang makikita nyo lang dyan na isang qualification bilang leader is you are able to teach. The rest, ano tawag dun sa the rest? Like kunwari, yung self-control, hospitable, walang kapintasan, husband of one wife, not violent but gentle. Where does that, saang category yun? Yung able to teach is a gift. The other things are what we call, ano siya? 1, 2, 3. 1, 2. Character. Out of all the qualification, isa lang ang gift na sinabi ni Paul. But the rest are character. Character is who you are. Character is how you respond to other people. Character is ano yung nakikita ng tao sa'yo in terms of your personality. Like for example, si Kuya Raymart, marami yung kapintasan. Tinatanong ko nga si AJ eh. Pagka ba kuwari hindi tayo magkakilala, tas kilala mo ako, ay, gulo. Hindi, kuwari hindi tayo mag-asawa, pero kilala mo ako, pagka ba nakita mo ako sa loob ng church, magugulat ka na, pastor ako doon. What? Si Raymart? Alright. Parang, bakit yun? Diba, bra? But yan. So, sometimes, diba, minsan, alam nyo, isa sa mga bagay na pwede nyong gawin, tanongin nyo yung kaibigan nyo. Magulat ka ba kapag ka nalaman mo na nag-church ako? Diba? Oh, yes. Diba? Pag nagulat sila, ibig sabihin, mali. Pag hindi sila nagulat, okay, I know it. Okay. Mahirap yon. Kasi that's one of the things na sinasabi ni Paul kay Timothy na wala kang kapintasan, walang masabing hindi maganda sa yung tao. Pag narinig nila yung pangalan mo, kunwari, Sofia, o kaya narinig nila, Chris, or kaya narinig, Princess. Ay, mukha nga. Mga nag-church nga sa YL yan. Ganyan. So, pag narinig, Wesley, oy, gabi! Tumawa, pare! Pag si Wesley tumawa, loko kayo, ha? Cute. Pero wala sa qualifications yun, eh.
Walang sinabi doon na cute, na pogi. Okay, so our gifts are good, but our character is far more important to God. So ayun yung sinasabi ng text na yun. Nilay down niya yung, actually, dalawa yun, overseer, deacon. Pero kung mapapansin mo siya, halos pareho lang yung qualification eh. Pero, ang pareho nyo makikita doon is, both qualification, meron silang sinabi na able to teach, but the rest of them are just character. Kumbaga, hindi mahalaga kung pogi siya, marami siyang pera, hindi siya part ng qualification. Ang part is the character itself. So, sinasabi ng Bible is, yes, yung gifts natin are important. Yung talent, yung pagiging magaling pumanta, magaling sumayaw, magaling tumugtog, magaling magpakanta, magaling mag-preach, those are gifts. Those are talents. Pero ang sinasabi ng Bible, mahalaga yon, pero character is far more important. Like for example, ako, dito sa harap, nagsasalita ako sa inyo. Nakikita nyo ako sa labas, nagyon nakaupo doon. May rugby akong hawak. Sa tingin nyo, makikinig kayo sa akin dito? Boy, di ba? Hindi. O kaya, lagi nyo ka nakikita nyo sa may kanto. Lalabas kayo, di ba? Kaya paglabas si Rizal, nandiyan ako, may hawak ako Red Doors. So, magkikita tayo ng Sunday, ako nagpipreach dito. Do you think you will listen to what I am saying? So, parang sinasabi niya, magaling ka magsalita, Raymart, pero you're not qualified to be on this position because your character is not good. Kumbaga, isa sa mga qualifications na sinasabi ng Bible is that kung tatayo ka dito or leader ka ng church, meron tayong standard na pina-follow. Pero we're not saying perfection. We're saying is that as much as possible, ito yung mga bagay na nakikita ng tao sa'yo. Is it only for the leaders or for the overseers and deacons? No. It's for every one of us. Ito na lang paano ko nasabi? Kunwari, nalaman ng mga kaklase nyo na nag-church kayo dito. Dati, wala silang pake pag nagmumura ka. Pero pag narinig ka na nila, uy, di ba nag-church ka sa ano? Iba na eh. Alam nyo, hindi nyo na pwedeng ihiwalay yung sarili nyo eh. You cannot separate your life with Christ and yung life mo sa secular world. Kasi the moment na nalaman nila na pumupunta ka ng church and you are a follower of Jesus, meron na kaagad silang sinet na standard sa'yo na this person must be good. This person must have the characters na alam ko na para sa isang mabuting tao. Parang gano'n na kaagad yung, di ba tumaas yung standard nila sa atin? And we hate it. We hate it so much. Yung mga dating okay lang, hindi na okay ngayon. Yung mga dating hindi okay, hindi pa rin okay. So, number 2, so where do we go about it? Or how do we go about it? So, thesis number 1, yung gifts, talents are good, pero character is far more important to God. Number 2 is a culture of talent and achievement and performing. So, alam ko lagi nyo to naririnig, pero hindi ko alam kung nare-retain ba sa inyo. Pero this is how our culture is. So, number 1, ito yung mga questions to ask for yourself. Out of all the subjects sa school, ilan lang ang about sa pagbibuild ng character? Meron ba? About sa pagiging mabuting tao, tinuturuan kayo. Ilan ang subjects? 10. 2 doon para sa pag-build ng character, the rest. Okay. So, mapapansin nyo, marami yung subjects does not talk about your character. Sa inyo ba, meron pa ba? Wala na. Totally wala na. Awit, di ba? Outside the school, do we have a regular lecture from our parents about our character?
Meron bang tinuturo sa inyo yung parents nyo na how to behave, how to be like this, how to be like that, how to be a good person? Regular? As in every week? Or every month? Hindi, tuwing kailan lang yun. Pag may ginawa ka mali. Pero dun lang yun. Pero hindi siya yung regular na, every Saturday magmi-meet tayo and we're talk about how do we live our lives. Wala na rin siya sa mapa, hindi mo na rin makita. Anong madalas natin pinagmamayabang? Character ba or gifts or achievements? Do we boast about, ako ang pinakamabait sa ating lahat? May narinig ba kayong ganun sa classroom? Wala, di ba? Ano lagi sinasabi? Ako pinakamataas ha? Anong grade mo? 72? Ano yun? 73 ako. Pero achievement pa rin yun, di ba? Parang, kung mapapansin nyo, we don't boast about our virtues. Ang pinagmamayabang natin are achievements, talents, yung gifts, tsaka yung mga kung saan tayo magaling. Pero we don't talk about character. Hindi na natin tinatanong kung kunwari, sa na lang, sa prospect na lang ng lalaki, sa mga girls. Ano ba tinatanong natin para magustuhan natin yung isang boy? Anong tinatanong nyo pagka meron kayong prospect? Ang pogi. Ayun na. Yung pagiging pogi is a gift. Pero, mabango. Walang putok. Uy. Matawa to. Grabe siya. Hindi mabaho ang hininga. Yan yung mga qualification. Ano pa? On a daily basis. Ayan, tanong natin sarili natin. On a daily basis, do we have the urge para i-cultivate ang personal character natin? Alam nyo, sa sobrang bombarded ng ginagawa nyo sa school, do you ever think of cultivating your personal character? Sa sobrang dami ng ginagawa niyong kabisihan sa buhay. No! Even me. Parang hindi na siya, alam mo yun, parang wala siya sa natin. Kung meron tayong priority, ang dulo doon, yung personal character. Pero the rest, more on gifts, more on talents, more on achievements, more on grades, more on how do we please our parents. Doon lahat nakasentro. Alam niyo kung bakit? Ayun ang culture na meron tayo ngayon. Ina-adapt natin yung culture ng ibang bansa. Na hina-highlight ang gifts and talents, pero character, wala. Next. Pogi, maganda, mapera, galing, pumorma, maputi, kaso none of the above dahil mabait lang. Di ba ito ang joke ngayon? Di ba, ang pogi. Ang galing pumorma. Tinanong, pati nga ng crush mo? Sabihin mo, pogi, maganda, mabango, magaling ba pumorma, mabango hininga? Hindi, bait lang eh. Naiyak ka pa, di ba? Nung sinabi na ang bait lang kasi, naiyak ka pa, di ba? Kasi wala siyang ganun eh. Wala kang maipagmayabang about sa looks niya, about sa mga narating niya. Anong grades? 89. Kaso hindi, 75 eh. Wala, talagang mabait lang siya. Nandun lang siya sa baba. Yun. Pero, kung titignan nyo, yung listahan na to, saan kayo madalas na-attract? Magaling magpatawa. Right? Pero hindi rin yun personality. Hindi rin siya, talent yun eh. Hindi siya character. Anyone can develop it. Pero tignan nyo, dahil sa ginagawa ng culture natin ngayon, yung pagiging mabait is always at the last ng listahan. Pero tandaan nyo, kunwari, nag-asawa na kayo. Yung mga nasa taas, walang kwenta yan.
Kuwari kami dala ni AJ. Sa tingin mo ba, tinitignan ko ba siya kung maganda ba siya, mapera ba siya, magaling siya, maporma ba? Di nga kami naliligo minsan eh. Ang lamig. Naka-aircon naman eh. Wala, hindi naliligo. Tapos pagising sa umaga, di ba, kagabi kayo nag-toothbrush. Siyempre, yung bunganga mo nakasarado yan the whole time, di ba? Pag good morning ha! Good morning! Nagiging joke lang sa amin yun kasi magkatabi kami. Di ba? Pag good morning, yung good morning mo haba kasi gusto maamoy may hininga niya. So, wala na yun. Yung maputi, yung maporma, yung magaling. Wala na eh. Nandun na tayo sa character. Hindi na nagmamatter yung gifts. Ang pinaka nagmamatter dyan kung yung ano yung personality niya. Ayan, naging katatawanan na sa atin ng mga bagay that God values the most in human being, which is character. Ano ba yan? Kanina pa. Kailangan bang bakit? Okay. Sige, go. So, ayan. So, God values the most in a human being, which is character. So, you need to be sad about this matter. Kasi if we are not saddened by these cultural moments, this is a battle we fight. Tingnan nyo, pag sinabi mabait lang, tatawa din tayo. Pero it's not something that we need to laugh. Bakit? Kasi nire-ridicule ng mundo yung bagay na sobrang binapahalagahan ng Diyos, which is the character. Pero tayo, dahil sanay na tayong ginagawa yon, wala na lang sa atin yun. Pero bilang follower ni Jesus, when character or virtue is being mocked ng mga tao ng mundo na to, you should be saddened about it. Bakit? Kasi ayun yung pinapahalagahan ng Diyos above gifts and talents. Our culture already cover up our flawed character by what we do, what we have, and what we have become. We have achieved. Pansin nyo, pagka, kunwari, sabihin, okay lang yan na marami siyang asawa. Mabait naman eh. Sorry. Okay lang yan, marami siyang asawa. Magaling naman siya magsalita eh. Alam mo yun, parang kino-cover up yung isang bagay na mali because of ano yung ginagawa nilang maganda. Okay lang yan. Senador, corrupt. Boto pa rin. Kumbaga, parang in order for us to cover up yung flawed na personality natin, anong ginagawa natin? We achieve something. Like, kunwari, in order for me to pay for this flawed character of mine, magiging magaling ako sa school. Pero alam mo sa sarili mo, nasa bahay, pag inutusan ka na nanay mo, lagi kang galit. Wala akong pakialam kung gaano kataas yung grade mo, but your character is far more important, especially sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Like for example, kunwari, ako na lang, no? Hindi na kayo. Ang galing ko magsalita, ang dami kong alam dito. Paano kung binubugbog ko sa AJ sa bahay? Ang ginagawa ko, kino-cover up ko yung galing kong ginagawa sa kanya by standing here and speaking to you. Which is wrong. Dahil hindi pwedeng, parang hindi kayang i-cover up ng good works mo yung mali mong ginagawa. Kasi ganun tayo mag-isip, di ba? Pag meron kang maling ginawa, gagawa ka na mabuti para matakpan mo yung mali mo. Alam nyo ba na ganun ang ginagawa natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin? Pag pinagalitan ka na nanay mo, ano sasabihin mo? Gagalingan ko pa sa school. Para hindi na sila magalit. Pero hindi yun yung problema eh. Ang problema, masama ugali mo.
Hindi mo problema yung pagiging magaling sa school. Ang problema mo yung character mo. Ang problema mo, ang bilis mo magalit, ang ikli ng pasensya mo, hindi ka mapagsabihan, ayun yung problem mo. Bakit pagpupukusan mo yung school mo kung alam mo ang problema mo ito? Alam mo yun, parang nakakatawa tayo, di ba? Nakita na nga yung problema, iba yung ginagawa mong solusyon dun sa problema, sinasabi na nga sa'yo, ito yung problem mo. Which is, you're trying to, parang pinipilit mo pa rin na gumawa ng mabuti para ma-cover up yung mali mo. By being a good student. Being a good student is good, but yung pagiging masunuring anak is far more important. Tandaan nyo yan. Alam nyo, kaya kayo nag-aaral, kaya kayo magtatapos ng pag-aaral nyo, kaya kayo magtatrabaho is because you want to support your families. Pero kung hindi nyo binibigyan ng focus ang pamilya nyo, you have wrong priorities. Mas mahalaga ang relational aspect ng buhay natin kaysa sa mga achievements natin. Ayun ang mahirap, mahirap aralin. Kasi madalas napofocus tayo dun sa achievement aspect pero nalilimutan natin yung mga tao na kailangan nating mahalin. Ayan. So, but we know down deep na kahit gaano pa aganda ang ginawa natin, it will not be able to cover up who we are and what we have done. Diba? Nandun pa rin yung guilt. Nandun pa rin yung shame. Our desire to be known. So, saan ba nanggagaling yun? Like for example, bakit nga ba natin mas pinapahalagahan yung gifts, yung talents, saka yung achievements natin more than our character? Why? Bakit natin mas pinapahalagahan yun? It's because we want to be known. Alam niyo yung mga kwento ng mga heroic, like kunwari sila Superman, sila Batman, sila yan, yung mga yan. We are so drawn to them. You know why? Because some way, somehow, we want to be known. Like for example, ito, try nyo to Try nyo yung kunwari, nagpagupit ka, sa girls na lang, pagupit ka, ganda ng gupit mo, nagpareban ka pa, sin, talagang full, naka-makeup ka and all. Pumasok ka ng classroom. Pagpasok mo ng classroom, ni isang classmate mo, walang nakapansin sa'yo. As in, nakauwi na ng bahay, walang nakapansin dun sa nangyari sa'yo. What do you feel? Boy, di ba? Parang gusto mo nang tumalon somewhere. Because walang nakakakita sa'yo, walang naka-notice sa'yo. It's our desire to be noticed by other people. Kaya tayo nasyadong nakafocus sa achievement, nakafocus sa gifts, nakafocus sa talent at hindi sa character. Kasi pagka-achievement, pagka-gifts, saka talents, anong meron? Mas mataas kasi yung points nun. Mas napapansin. Diba? Ano ba mas napapansin ng tao ngayon? Is it the character? Or is it your achievement? Pag nag-uusap ang pamilya, yung anak mo, graduate na raw nurse, pasado na daw ng boards. Pero tinanong ba, mabuti ba ugali niyang anak mo? It doesn't matter. Di ba? Ang mahalaga, nakapasa siya ng boards. Hindi natin pag-uusapan kung masama ba ugali niya o hindi. Which is wrong. Nakapasa nga, nakagraduate niya, sama naman ng ugali. Ayun yung ginagawa natin ngayon. It's because nakafocus tayo sa talents, gifts, saka sa achievement because we want to be known. Lahat tayo, deep within our hearts, we want to be known and we want people to know kung gaano tayo kahalaga. This is a matter of, sino dito, madalas yung nararamdaman, huwag nyo itataas yung kamay. Sino dito, madalas yung nararamdaman na parang wala kayong halaga sa mga tao sa paligid. Alam mo yung para ka lang parang ang dadaan,
Okay, dumaan siya. Who cares? Sino ba yan? At dahil doon sa emptiness na yon, at dahil doon sa longing na yon, na sana, itong mga tao na to mapansin din ako. Itong mga tao na to makita nila kung gaano ko kahalaga. Ayan ang problem sa atin eh. Ginagamit natin yung gifts, yung talents, yung achievement para mapansin naman tayo. Sana naman, pag naabot ko to, di ba ganun tayo eh. Especially for the kids, di ba? Pag naabot ko tong certain grades na to, baka pwede na ako makita ng mga magulang ko. Or kapag nakuha ko na to, or pag na-achieve ko na to, or nakatapos na ako, nakapagbibigay na ako ng pera sa bahay, baka makita na ako ng mga magulang ko, hindi na nila mas fokusan yung isa kong kapatid. Doon na tayo nakafocus. Because we want people to know na, guys, mahalaga din ako. Guys, nandito ako. Pero wala nakaka-notice sa'yo. We easily let go of things and people that will make us feel na wala tayong kwenta or halaga. Diba? So, yung mga bagay na nagpaparamdam sa atin na hindi tayo mahalaga, we can easily let go of them. Pero, tignan nyo, you are so drawn to people na nagbibigay sa inyo ng halaga. Bakit? Kasi nga, you have the desire to have it. Kaya kayo, girls, ingat kayo. Kasi ayun ang ginagamit ng mga boys. At mga boys, ganun din ang ginagamit ng girls. Alam niyo ba? Tuturuan pa no? Tsaka natuturuan ko kayo ng technique. The best way to a woman's heart or to a man's heart is for them to experience how valuable they are to you. Kaya, mas mahalaga yung gifts, talents, achievements natin because we want to be valued. So nating maramdaman natin na mahalaga tayo, that we count, that we are something, that we are someone, na meron tayong contribution sa society na to. Di ba madalas, nakikita nyo ba yung sarili nyo na may kino-contribute kayo? Pansin nyo ba? Pag wala kayong contribution, nakakabwisit. Nakakasad. Parang hindi naman ako parte nito. Hindi ko naman nararamdaman na nakasama ako dito. Kaya nga madalas, di ba, pag nararamdaman nyo na nileft out kayo, kasi hindi mo na nakikita yung value mo. Hindi mo na nararamdaman doon sa grupo na yon na mahalaga ka pa sa kanila. So where does it come from? Yung our desire to be valued came from a sense of shame. So yung desire natin na gusto nating i-value tayo ng ibang tao comes from our sense of shame. Sabi mo sa tabi mo, shame. Yan. Change. Change. So, we have three. So, we have three expectations. One is self. Number two, the people around us. And number three, God. So, dito sa tatlong meron tayong expectations. Like for example, sa sarili mo, you have an expectation na maabot mo tong isang bagay na to. Pansinin nyo, meron kayo expectation sa sarili nyo, pero madalas ano nangyayari? Hindi nyo naaabot. Tapos ano nangyayari? Parang feeling mo blank. Yung parang na-blanko ka, tapos parang hindi mo alam kung ano yung nararamdaman mo na yon kasi hindi mo naabot yung certain expectation. Alam mo kung ano yung feeling na yon? That's shame. Kasi ipinapakita nun sa'yo yung distance mo dun sa expectation mo tsaka yung realidad na meron ka ngayon. Ang nangyayari doon, yung distance na yon ay yun yung nagbibigay sa'yo ng sense of shame kasi nakikita mo kung gaano ka pa kalayo sa tunay doon sa gusto mong maging ikaw. Yung feeling na yon,
is the feeling of shame. At everyday natin na-experience yan. Kasi we want to be someone, kaso ang problem sa atin, we always fail to be that someone. Kaya nga, nauuso yung kapag meron kang ipapakilala sa ibang tao, hindi mo pinapakilala yung tunay na ikaw. Ang ipinapakilala mo is yung hindi tunay na ikaw. Bakit? Yung ipinapakilala mo, yung magugustuhan nila, pero yung tunay na ikaw, hindi mo ipapakilala yun kasi hindi nila magugustuhan yun. Number 2, people around us. Meron kang expectation sa sarili mo, may expectation yung ibang tao sa'yo. Like for example, anak, gusto ko maging ganito ka. Gusto ko ganito yung ma-achieve mo. Anak, gusto ko ganito ka. Di ba we always hear that to our parents? Anak, gusto ko ganito ka. That's an expectation. Kaya every time na hindi mo naaabot yung expectation na yon, ano nangyayari? There is a sense of shame. Dahil hindi mo na-meet yung expectation na yon. At alam natin na hindi natin to lagi naaabot. Alam mo yung may pinag-go sa nanay mo, nak, sana maka-90 ka. Hindi nakuha mo. Narinig ng nanay mo, 95 daw yung kapitbahay. Talo ka na naman. Another goal na naman. Kasi, sabi mo sa sarili mo, hindi ko pa rin na-please yung nanay ko. That's a sense of shame. God, si Lord. Alam nyo, whether you believe in God or not, alam mo na in some way, shape, or form, we are to be good people in this world. Diba? Alam nyo, napansin nyo ba yon? Whether you like it or not, merong hidden standard within your heart na nagsasabi sa'yo na you should be better than who you are. Diba? Kaya nga mapapansin nyo, pag meron kayong mga bagay na maling ginagawa, there is a sense of shame. Kasi alam mo na merong standard ng Diyos sa pagiging mabuting tao, pero we are not able to meet its expectation. That in some way, shape, or form, ine-expect tayo. At ito napansin nyo, we are to be perfect. Meron tayong ganong sense, or meron tayong nasa-sense na ganon, na some way, somehow, we need to be perfect. Pero ang problem sa atin, we're not. Ang dami nating flaws, ang dami nating butas, ang dami nating leakage. Kasi nga, we're not able to meet yung standard ng Diyos. Paano gagawin natin? Pag nararamdaman mo yung sense of shame, paano natin binabattle? Ito yung problem ng mundo. Hindi mahalaga sinasabi ng ibang tao, mahalaga sinasabi mo, sarili mo. Wala kang say. Hindi mo ako pwedeng i-judge. Diba? Sabi mo sa sarili mo, hindi ko rin pwedeng i-judge yung sarili ko. Or, ang mahalaga, sabihin niyan, hindi mahalaga sinasabi ng iba. Ang mahalaga sinasabi ko sa sarili ko at sino ka. This is wrong. Alam mo kung bakit? Ano lagi kong sinasabi sa inyo? Who disappoints you the most? Self. Sarili mo. It's not other people. It's not even God. It's yourself. Why? Dahil meron kang standard. Alam nyo ba na mas demanding ka pa kaysa sa ibang tao? That's the problem with us. Mas mataas pa yung demands natin sa sarili natin kaysa sa demands ng mga tao sa paligid natin. At tayo mismo yung nagbe-bear ng weight ng burden na yun. And that's funny about us, right? Sabi ni Paul, as for me, it matters very little how I might be evaluated by you, other people, or by any human authority. I don't even trust my own judgment. Other people, myself, sabi niya, on this point, my conscience is clear, but that doesn't prove that I'm right. It is the Lord, okay, Himself who will examine me and decide. Sabi ni Paul, this is how you do it. Hindi mahalaga yung sinasabi ng ibang tao. Hindi mahalaga yung sinasabi mo sa sarili mo.
Kasi often, yung sinasabi mo sa sarili mo are the things that condemns you the most. Ang mahalaga daw is the judgment that comes from God. But that judgment is a different kind of judgment because we have the cross. Dethroning the sonum bonum. Sabi mo sa katabi mo, somum bonum. O ano yun? Sino makakasabi? 100. Somum bonum. 1. Nakalimutan ko yung language niya. Okay, hindi nyo alam. Sige. Pag tinanong kayo, ano tutuloy sa mga somum bonum? Ayun daw po yung something that you value the most. Yan. North Star, tawag ni Stephen Covey. Dethroning the sonum bonum. Yung i-dethrone natin yung something na sobrang pinapahalagahan mo. What gives you value. So, doon nang gagaling yung shame natin lahat. Ano ba yung isang bagay sa buhay mo that you are super proud of or pinagmamayabang mo? Sige, isipin nyo, ano yung mga bagay na sobrang pinagmamayabang mo? Na kapag in-evaluate ka ng ibang tao, eto yung ilalabas mo. Ira. Achiever sa school. Princess. Maganda. Diba? ano ba yung mga pinagmamayabang? Sophie. Top 1. Yan. Diba? Parang Gabby. Generous. Diba? Paano mo ba pinipresent yung sarili mo? Si Regine. Multi-talented. Yan. Ano ba yung mga bagay na pinagmamayabang natin? What gives us that sense of value? Na mahalaga pa rin ako because of this. Dahil dito sa mga achievements ko na to. Ako, Raymart. Mga pinagmamayabang ko. May maayos na trabaho. May mambayad ng bills. Diba? Ganun eh. AJ. Skincare. Skincare products na hindi alam ko sa ilalagay sa loob ng bahay. Ayun, ganyan. Joke lang. So, ano ba yung mga bagay na pinagmamayabang natin? What gives us a sense na mahalaga tayo sa society na to? Dahil eto na yung nagawa mo, eto na yung na-achieve mo. Alam nyo ba that what we usually boast about is really something that gives us a sense of value. Yung mga bagay na pinagmamayabang natin, at alam nyo, may mga bagay tayong pinagmamayabang na hindi natin sinasabi at may mga bagay tayong sinasabi na pinagmamayabang. Pinagmamayabang na sinasabi at saka pinagmamayabang na hindi mo sinasabi. Sa'yo lang yun. Alam niyo ba yan? Na meron kayong ganon. Pero ang sinasabi ko dito, what you really, kung ano yung, alam niyo, para mabago yung behavior, don't change the behavior. Ang kailangan nyong baguhin is ano yung mga bagay na pinagmamayabang nyo. Doon kayo pupunta. In order for a behavior to change, you need to change what you boast about. Narinig niyo na ba yan? Kasi ganun tayo eh. Para mabago yung isang tao, kailangan mabago kung ano yung mga bagay na pinagmamayabang niya. So, bakit? Because what we usually boast about is something that gives us a sense of value. At yung nagbibigay ng value sa atin, ayun yung nagpuproduce ng behavior. Okay? Anything that we value more than God will eventually eat us alive. Na-imagine nyo ba yun? Yung grades mo, kinain ka. Yung friends mo, kinain ka. Yung achievements mo, kinain ka. Na-imagine nyo ba? Yung lahat ng gifts, talents, saka yung achievements mo, kinain ka. Lahat ng mga bagay na pinagmamayabang mo, kinakain ka. Unti-unti kang kinakain. Paunti-unti.
Kaya mapapansin nyo, yung mga maraming na-achieve sa buhay, sila yung mga hindi maganda ang karakter. Pansinin nyo. Pansinin nyo. Your parents, teachers, grade, crush, boyfriend, girlfriend, friends, the people around you cannot fully forgive when you fail them. They cannot fully forgive you when you fail them. Pansin nyo ba? When you fail sa school, can your grades forgive you? No. When you fail in school, will your parents forgive you? No. Your teacher, can they forgive you when you fail? No. Another year ka. Yung mga bagay na ina-achieve natin, yung mga bagay na pinapahalagahan natin more than God, when we fail them, hindi nila tayo kayang patawarin. And sometimes, anong ginagawa nila? They will eat you alive. Alam nyo ba na lahat ng bagay na pinapahalagahan natin more than God, para mo silang slave master. Kapit-kapit ka nila sa leeg. Kung nasan sila, dadaling ka nila. Sila yung nagda-drive sa'yo. Mali yun eh. Dapat hindi yung grades mo yung nagda-drive sa'yo. Ikaw dapat ang nagda-drive doon sa grades mo. Yung achievements mo, hindi dapat ay yung nagda-drive sa'yo. Ikaw dapat ang nagda-drive doon sa achievements mo. Yung friends mo, hindi sila dapat ang nagda-drive sa'yo. Ikaw dapat ang nagda-drives doon sa friends mo. It's the other way around. Pero ang nangyayari, lahat ng bagay na pwede nating pahalagahan more than God, when we fail them, they cannot forgive us. And usually, anong sinasabi nila? Tapos na tayo. Ano susunod doon? Heartbreak. Alam nyo, hindi lang sa boyfriend-girlfriend ng heartbreaks. It can be your relationship with your grades. It can be your relationship with your teacher, with your parents, with your expectation to yourself, expectation ng ibang tao sa'yo. Pag hindi mo na-meet yun, heartbreak yun. Expectation mo sa sarili mo, hindi mo na-meet, heartbreak yun. Hindi lang sa relationship may heartbreak din dun sa mga bagay na pinapahalagahan natin more than God. Whatever it is, it can be something na pwede nating i-value more than God. None of these things that you value in this world can be stable. Lahat sila in just a small mistakes can be taken away from you in just a blink of an eye because of small or big mistakes. Ito yung problem sa mundo natin. Lahat ng mga bagay na binibigyan natin ng halaga, in just a small mistakes, pwede na mag-end yung relationship. Whatever it is. It can be your grades, it can be your friends. But our last thesis is that Jesus is far greater than everything na pinapahalagahan natin. Why? Sabi dito, but when the kindness and love of our God and Savior appeared, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us to the washing of the rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, not our works, we might become heirs, having the hope of eternal life. So, si Jesus lang ang kayang i-accept tayo sa gitna ng lahat ng kasamaan natin. Your parents can't. Your friends can't. Sometimes the people in this church can't. At malupit, even yourself, you can't. Sometimes we are disgusted with ourselves kasi nga, what? Pero sinasabi ng Bible is that only Jesus can accept you sa gitna ng pagiging masama. Si Jesus din ang kaya magmahal sa atin even if we broken His heart so many times.
Ang dami na nating in-end na relationship. Relationship with ourselves, relationship sa expectation ng ibang tao, relationship mo sa expectation mo sa sarili mo, and all of those things. Pero na-forgive ba nila tayo? No! Because only Jesus can do that. Why? Because sobrang daming beses na natin binrake yung puso ng Diyos dahil marami tayong pinapahalagahan more than Him. Pero only Him can love us even if so many times we have broken His heart. Si Jesus lang ang kaya magpatawad sa atin even the worst sin that we can think of na hindi niya na ulit maaalala at ipapamukha sa atin. Your grades, your achievement, yung mga bagay na pinapahalagahan mo more than God. Yung talents mo, darating yung time. Wala na yan. Darating yung time, mawawala na sila. Pero, ang problem doon, hindi ka nila kayang patawarin kapag ka nag-fail ka sa kanila. Pag hindi mo na-meet yung expectations nila. Sa trabaho, if you failed your boss, you're done. Pero kay Jesus, if you failed Him so many times, you can be forgiven. It means we have nothing to prove to ourselves and to other people that Jesus already accepts and forgives the flawed you and me. Not on the basis of our works, but based on the finished work of Christ. Binayaran niya na yung lahat ng kasalanan natin. Si Jesus lang ang kayang mamatay on our place para masabi sa atin how much He values us more than His own life. Can your boss value you more than his own life? No. Your teacher, can they value you more than your own life? No. More than their own life? No. Your grades, can that grades save you? No. Only Jesus can bring back our value bilang mga anak niya. Jesus' death and His perfect life for me proves na hindi ko kailangan maging someone. I'm not to be loved and accepted. Right now, flawed and sinful, embraced and welcomed fully. Hindi mo na kailangan mag-focus dun sa mga achievements, sa mga goals, sa mga secondary lang sila. Your relationship with Jesus Christ is far more important. Why? Because your relationship with Him will eventually change your character. At kapag na-change yung character mo, that's when you become a good leader. Doon nagsisimula yun. Kapag na-encounter mo na-experience mo yung relationship with Jesus Christ, and then, that's where character change happens. When you see na Jesus is far more better ng lahat ng mga bagay na pinapahalagahan mo more than Him. He's far more superior. He is the only one that can love you fully, accept you fully, forgives you fully, and welcome you and embrace you fully. Any other Savior apart from Him cannot do that. Only Jesus can. Okay? How do we then cultivate our character? So, paano ba natin i-cultivate yung character natin? As we understand, as we cultivate yung relationship natin kay God, understanding yung ginawa niya para sa atin. Okay, where to start? Read your Bible. Regular prayer. Attend youth live. Listen to sermons. May YouTube channel tayo. Number 5, create algorithm in your social media account ng mga Christ-centered contents. Di ba, mga nagsasend ako ng video? Nood lang kayo nanood nun. Sunod-sunod na yun. Puro ganun mapapanood nyo. That's where you start. Realizing the beauty of our Savior and at the same time, cultivating our relationship with Him so that we can become better leaders of ourselves and the people around us.
And in the future, magkakaroon ng fruit yan. Dahil kayo naman yung susunod na magtuturo dun sa susunod na generation how to become good leaders. So let's pray. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, for allowing us, Lord, to study your word today. Continue, Lord, na patimuhin mo sa aming mga puso, Panginoon, yung mga learnings that we have for today. I pray, God, na patuloy namin, Panginoon, na mas focusan, Panginoon, yung character namin more than our gifts, talents, achievements, Panginoon. May we focus ourselves, Panginoon, sa iyo, knowing, Panginoon, that only Jesus is greater, that Jesus is the only Savior, Panginoon, na kaya magpatawad sa amin, the only Savior na kaya kaming mahalin, Panginoon, even if we don't achieve anything, Lord. That Jesus is the only Savior that can accept us kahit our grades is not that good, even if our performance is not that good, that only Jesus can welcome us, even if we are not worthy to come, Lord. Patuloy mo iparana sa amin yung pag-ibig mo, Panginoon. Patuloy mo ipakita sa amin yung beauty ng ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo. Thank you for your blood that was shed. Thank you for your life, Panginoon, na ibinigay mo para sa amin lahat so that we can experience forgiveness, love, and acceptance forever on this earth. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen.